Ito mga kababayan, matapos nga po masangkot ang pangalan ni Senator Raffy Tulfo sa isang Viva Max Sexy Star, kung saan kaagad naman nagpasaring sa post ang nakakatandang kapatid ng mga Tulfo na si Ramon Tulfo. Ayon sa matandang Tulfo, pagpalagay na lang na totoo na ng babae ang kanyang kapatid at nakikipagbembang sa ibang babae. Ano raw ba ang nakakahiya doon? Ang nakakahiya daw kung nanlalaki ang kanyang kapatid, katulad sa ginagawa ng iba. Nang makarating naman ang mga pinagsasabi ng matandang Tulfo kay Bitag Ben Tulfo mga kababayan, ay hindi ito nakapagpigil. Kaagad nga po binanatan ni Ben Tulfo si Ramon Tulfo at sinabihan ng nakakatandang kapatid na mas mabuting magretiro na lang daw ito at magtanim na lang ng kamote sa bukid. Panoorin ang full video. Kung sino yung may issue sa pamilya, siya lang ang magsasalita. Kasi siya ang may karapatan magsalita, siya yung nadadawit. Hindi yung nakikiangkas ka lang, nakikisakay ka. Gusto mong sumakay sa pangalan, dahil kapangalan mo, kaapelido mo, Tulfo ka rin, pero teka muna. Kami po nagsasabi noon pa man, nahihiya na po kami sa pinaggagawa ng isang kapatid po namin. Kaiba po kami, magkaibang larangan po namin. Ako po yung nandito ngayon, napapanood nyo. At marami pa po kayo mapapanood sa mga advocacy at nilalaban po namin. Kung ano yung tama, yun pong papairal natin. Kami po sa Bitag, hindi po namin kinukonsente yung mga gawaing mali. Na akin, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko at guilty po siya. Hindi po. Isa lang po ang pamantayan ng Bitag. Ang mali ay mali. Kung totoo man, kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita. At may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi, or baliwalain mo, pasinungalingan mo o patotohanan mo o aaming ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yun. Diretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko naman naman kapatid ko eh. Pagkamat ko minsan nakikita nyo, nagsasalita ako dito, hindi dahil sinusuka ko, hindi, magkaiba lang po siguro yung aming mga, dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo. Ako, pwede rin akong pintasan, pwede rin po akong pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid, magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets siya? Kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin at hindi po pwede yung kuya kung magsasalita. Kasi susoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Sangkaterbang mga tanga pa kami? Kuya Mon, na ikaw nagsasalita, gusto mo magpa-epal. Ang point ko rito, let the guy speak kung siyang may issue. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, o ikaw kuya, o ikaw magsalita sa'yo, o ikaw magsalita sa'yo, o senador, ikaw senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot. Ako nadadawit, ako yung magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw o di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwuduwid o mali. Whether totoo hindi, pasinungalingan mo hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na po ang buhay namin mga magkakapatid. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kakmit sa kami. Matatanda na po kami. Para tuloy ang ginagawa rito, para kami isang katerbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita, na hindi naman siya opisyal para magsalita, hindi siya binigyan ng, sabihin natin na pahintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Raffy, o sige, magsalita ka mo para sa akin. Okay lang yun, at least pinabayaan mo. Pero kung yung kusa kang loob, nagsalita, hindi naman kayo naninirahin sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay. Bakit ka nakikialam? At bakit ka nagsasalita? At para tuloy ang dating kasi, kuyang, konsentidor ka. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Anong ibig sabihin noon? Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay, wag mo kaming isama doon sa ipagtatanggol mo dahil di ka tagapagtanggol namin. Marunong kami magtanggol. Sometimes just shut up and then mind your own business. Hindi na pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga pastit, kami magkakapatid. Whether yung dalawang senador o ako, lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down, and then gracefully grow old. Sa ibang balita naman po mga kababayan, Pangulong Bongbong Marcos Jr., tila nakikitaan ito ng mga netizens ng kakaibang sagot matapos tanungin ng media si Marcos Jr. na kung minsan daw ba ay naisip niya kung ano ang kanyang magiging kapalaran kung hindi siya ipinanganak bilang isang Marcos, kung saan sinagot nga po yan ng Pangulo na, ang tingin ko sa sarili ko,
Ako na ang pinakaswerte na tao na kilala ko. Wala na akong kakilala na tao na mas swerte pa sa akin. So tama naman po ang katanungan kay Marcos Jr. mga kababayan. Pero ang napapansin po dyan ng marami ay mali-mali nga raw. Kung sumagot itong si Marcos Jr., sabi nila, para umano itong hindi presidente ng bansang Pilipinas,